No one is perfect. Marami mo ng beses din narinig yan. Yung katagang yan, no one is perfect. Ginagamit yung kadalasang excuse para hindi na baguhin yung isang behavior na hindi naman willing baguhin ng isang tao. Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi pumapalag. Walang perfectong tao. Oo, marami na pong beses I think nasabi o nasulat yon. There is no perfect relationship, no perfect family, no perfect friendships, and most certainly, no perfect life. Bad decisions, wrong turns, given na yun eh. Ginagawang reason din yun para hindi na ayusin yung behavior na alam naman niyang self-destructive. Pero dahil nga no one is perfect, so be it. Resigned na siya. Oo. Sumuko na siya na forever nang ganyan na yung behavior niya, thinking na dahil nga hindi perfect, walang perfect, dahilan na rin yun para hindi na siya mag-improve. Pero yung episode na ito, hindi tungkol dun eh. It's more of using yung katagang yan, no one is perfect, para ano? Para tumigil na sa paghahanap ng progressive relationships. Ginagamit din yung excuse yun para manatili sa isang toxic relationship na dapat matagal mo nang iniwanan. Pero dahil nga no one is perfect, yung next na lilipatan mong relationship, dahil hindi rin perfect, might as well stay in your current one. Pero kadalasan na ginagamit yung ganung lesson ginagamit yung pang-gaslight sa isang taong gusto na makipag-break, gusto na mag-move on. No one is perfect kahit anumang relationship yung lipatan mo. Di ba sasabihan mo, kung ikaw yung iiwanan at ikaw yung clingy, sasabihin mo siya na no one is perfect. Ito yung gusto kong i-challenge. Yes, given na yun, no one is perfect, but it doesn't necessarily mean na you will not be able to find the one or a few others that you can align yourself with. Kasi pagdating sa pagpo-form ng relationship, wala naman kaso yung imperfection dyan Depende na yun siguro sa imperfection. Kung yung imperfection let's say, hindi, for example, hindi pro pagdating sa pagka-calendar ng events. May time blindness, kaya kadalasan nalilate. Pero, loyal. Hindi ka ibabackstab. Never siyang nanlait habang nakatalikod ka. Kapag may pinangako siya, ginagawa niya. Kahit sabihin natin, always a few minutes late. Kung ikaw, mahalaga sa'yo yung katapatan, yung pagiging totoo, madali mo mapapatawad yun yung time blindness. Pero sabihin natin, laging on time. Magaling magsalita, magaling magbola, maayos manamit, maganda yung style, maganda yung reputasyon. Pero, yun pala, iiwanan ka bigla sa ere. Kapag may hindi siya nagustuhan sa'yo, i-ghost ka. Ikaw, gusto mo yung taong tapat, yung totoo, sasabihin sa'yo agad yung dapat mong malaman. Pero siya hindi. Dahil ayaw niya sa away, i-ghost ka na lang niya. At hindi mo na siya makikita after how many years. Yun, yung taong iyon, maaring perpekto, kasi taglay niya yung desired traits mo sa isang kaibigan o partner. Pero, yung pala, baksak siya dun sa number one na pinaprice mo sa isang relationship, which is trust. So you see, pagdating sa pag-form ng relationships, pagdating sa breakups, sa moving on, and staying, it's not about avoiding imperfections, nor is it about settling with unbearable character. Ang pag-form ng relationships, ang punot dulo dyan, hanapin mo kung sino, despite yung pagkukulang, yung kapalpakan sa buhay, alam mo, nasa tamang pwesto yung puso niya. That's what I meant about finding someone whom you can align yourself with. Ako, sa aking personal na buhay, kapag may grupo ng mga tao na may pinapairan na kulturang hindi na umaayon sa aking value system, reason ko na yun para iwanan na sila. Not because they're imperfect,
but because hindi ko na ma-align yung sarili ko dun sa expectations nila sa relationship. Kaya naghahanap ako tuloy, maghahanap na ako niya nung mga kaparehas ko ng value system. Kaparehas ko ng way na mag-alaga na relationship. Kasi may mga iba, gusto masyadong close. Pero pag masyado kasing close, wala na espasyo. At kapag wala ka ng espasyo, hindi ka nag-grow. Mapipigilan ka ng pagiging sobrang close nyo. Kaya gusto ko, personally, is a relationship where space is okay, setting boundaries is considered healthy, non-negotiable, at hindi mamasamain kapag nag-set ka ng boundaries. So, kung yung grupong kinaroroonan mo ngayon, minamasama yung pagsiset ng healthy boundaries, red flag na yan. Oo, no one is perfect. Pati yung grupong rumerespeto sa boundaries, hindi rin perfect yun. Pero, sa dalawa, alin yung willing kang i-align yung sarili mo? Diba? Kaya, yan ang episode natin ngayong gabi. It's not about imperfection, it's more about alignment. Kung sa tingin mo makakatulong to sa kaibigan mong nagna-navigate ng mga, relationship sa buhay, o kung may kakilala ka na sa isang toxic relationship ngayon, o ikaw mismo, kailangan mo ng validation, leaving is not always bad. At saka, hindi ka naman umaalis dahil sa imperfection ng tao. Umaalis ka na dahil hindi mo na ma-align yung sarili mo dun sa wavelength nila. And that's fine. And they should understand. Kung hindi nila maintindihan yun, ibig sabihin na sila mismo, kailangan nila ng edukasyon. Pwedeng nasa stage lang din sila ng buhay nila kung saan nagna-navigate lang din sila ng relationship. At hindi nila alam kung ano ba yung healthy boundary setting. At kailangan talaga kasi ng ganitong klaseng conversations para maintindihan, di ba, nila. Kaya i-share mo to sa mga tao ding kailangan ng lesson pagdating sa setting ng healthy boundaries. Na setting healthy boundaries is not bad. It's actually quite necessary to preserve relationships. So, yun lang sa gabing ito. Ano man yung nararanasan mo ngayon, continue surviving in the dark. Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo,